So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita na po. Itong nagsilbi ding dating PNP chief. And now, Senator Panfilo Lacson. Bear with me guys. I do not agree with this concept, pero okay, talakayin natin. Sabi ni Panfilo Lacson, ni Senator Ping, General Nicolas Torre III acted beyond his authority of unilaterally relieving his second in command, Lieutenant General Jose Melencio Nartates. So, sa madaling sabi, lumagpas sa kapangyarihan, lampas na sa kapangyarihan, nagbida-bida na, feeling above na itong si General Torre. Sa madaling paglalarawan, 'di ba? Kumbaga kwentong kanto lang para lahat naiintindihan. Itong si General Torre daw, mga minamahal, ay parang above the all na yung tingin niya sa kanyang sarili. To the point na kaya niyang, mag-relieve and mag-appoint ng walang abiso ng presidente, ng chief ng DILG, or sa posisyon ng NAPOLCOM. Kumbaga parang nagdedesisyon na lang daw itong si General Torre ng kanya lang. Naman mga minamahal na meron talagang rift between Torre and Remulla. Alam natin yan, di ba? So, kung i-connect natin, maybe may reason din. Yung pagkatanggal, di ba, ni General Torre bilang PNP chief sa hidwaan nila ni Remulla. And ito namang si Nartates is tawag dito, malakas dito kay Senator Amy Marcos. 'Di ba? Alam niyo yung issue ni Nartates, siya yung nag-reveal ng Duran-Duran allegedly. 'Di ba? Itong si Nartates din, mga minamahal, yung nag-i-spreketik na puting ahas ni Amy Marcos. 'Di ba? Na kung saan may mga nare-reveal na hindi dapat i-reveal. 'Di ba? So sa madaling sabi, matagal na pong naninilbihan itong si Nartates dito kay Amy Marcos. And bata-bata din to ng ating SILG, 'di ba, na si John Vic. So, to the point na dumating sa punto na ang tingin kasi nila kay General Torre maangas, which is maangas naman, pero tama and right naman yung pagiging maangas niya. 'Di ba, as a, public servant sa mamamayang Pilipino. Medyo feeling ko lang may halong inggit, 'di ba? Itong nangyari kay General Torre, pero iniisip ko na baka may reason din naman kaya tinanggal, 'di ba? Kasi kung ilalagay naman sa NBI, itong si General Torre, actually downgrade 'yon. Kasi PNP chief ka na, general ka na, 'di ba? Tapos ilalagay ka dito bilang NBI director. Demotion 'yon. Pero meron tayong naririnig na on the other hands, maybe i-appoint itong si General Torre dito nga po bilang cabinet secretary ng ating presidente tungkol sa korupsyon. So maybe, 'di ba? Maganda-gandang laban din 'to. Investigation, huli. Kasi yung NBI, mga minamahal, to be honest, okay din naman. Sila din naman yung hahawak ng mga, sila yung mag-iimbestiga nitong mga corrupt, 'di ba, ng mga district engineers sa flood control. Pwede nilang gawin 'yon. Pero siguro mas maganda kung i-appoint na lang din or i-appoint sa cabinet secretary position itong si General Torre. Now, mga minamahal, ito kasi yung pinupunto niya, ni Ping Lacson. Karaniwan daw ang pagtatalaga at pagre-relieve ng mga miyembro ng PNP Command Group or Deputy for Administration or Deputy for Operation at Chief Directorial Staff ay dapat daw dumaan sa aproba ng Pangulo or kahit man lang ex-officio chairman ng NAPOLCOM or yung Secretary ng Interior of Local Government. So ngayon, ang ginawa kasi niya, ni Torre, mga minamahal, walang pasabi sa ating presidente. Ngayon, ito yung tanong ko. Di ba si General Torre meron ding tinatawag na command sa kanyang mga nasasakupan? So, guys, don't get me wrong, kasi wala naman talaga akong totally big knowledge dito sa loob ng PNP. Pero, 'di ba, may authority naman itong si General Torre na i-relieve ang kanyang mga subordinate. So, bakit kailangan siyang,
i-call out sa ginawa niyang hakbangin na yun, may karapatan siya. 'Di ba? Meron siyang rights. So, for what reason pa siya, 'di ba, na i-call out na hindi kasi ganito 'di ba? So, maybe lalapat alam naman natin ang issue na may rift si Torre and itong si Remulla, 'di ba? And I think PNP General Torre had done nothing wrong. Wala naman siyang ginawang mali sa kanyang desisyon dito sa loob ng PNP organization. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nung una, may karapatan. Mga minamahal, itong si General Torre na magdesisyon kung ano yung makakabuti sa kanilang organisasyon. Ngayon, ang nakikita ko dito, parang insecurities. Diba? May mga insecured, parang may mga pa-victim. Diba? Mapapansin ninyo, na hindi kasi sinartates yung ginawa nilang playbook. Diba? Para si General Torre is ma-relief. So ngayon, para sa akin, sa nakikita ko, parang iba yung kilos sa loob. 'Di ba? Parang may inggitan, 'di ba? Parang may halong kasakiman, 'di ba? Ngayon na naupo naman itong sinartates, isa lang yung masasabi ko, paglingkuran mo ng maayos ang ating presidente. Nakaupo ka na sa posisyon. Sana yung loyalty mo sa mamamayang Pilipino. Sana yung pagmamahal mo, yung stand mo sa mamamayang Pilipino. Yan lang yung gusto kong mangyari. Lalo pat ang dami naming isyong naririnig sa'yo. Nung ikaw ay nasa Ilocos, allegedly totoo ba, meron ka daw di umano'y ni-rape na batang babae na yung ama nun ay katrabaho mo pero hindi nagreklamo kasi mas mataas yung pwesto mo. Totoo ba yon? Nagtatanong lamang po. 'Di ba? So, alright, mga minamahal, yung desisyon na pagtanggal kay General Torre, nakakasakit ng puso. Kasi parang record-breaking yung nangyari 3 months lang na nagsilbi as a, PNP chief. 'Di ba? 3 months lang. Shortest. Napaka-short ng time na naglingkod siya as a PNP chief. Tapos napalitan agad. So, magtataka na lang talaga kayo, ano bang meron? 'Di ba? Pero we are hoping and, we see General Torre in the future as a future cabinet secretary of the president. And alam naman natin na ginagawa niya yung kanyang trabaho ng maayos. It's a loss for the administration kung tinanggal nyo si General Torre. I stand with General Torre. So, yun po, mga minamahal. Ito, may nag-send nga sa akin. Ito daw yung dahilan kung bakit daw siya sinibak. Yan, Nag-astang din. Yan daw, sinibak daw siya kasi umastang presidente daw itong si General Torre sa kayang magarang sasakyan. So, kumbaga dyan daw buminggo sa kaangasan itong si General Torre. Kaya daw po tinanggal. Ay, nako. Pilipino nga naman. Kala ko ba gusto niyo sa matapang? Kala ko ba gusto niyo sa maangas? Di ba si Digong maangas din? Taas ang double standard ninyo
Alright, kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit nyo always ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang at ingat mga kababayan.